lahat ng pagkakil. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ng tuhod luluhod, lahat ng yabi magsasabi, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, Jesus. Oh, ikaw ang Diyos, purihin ka, Panginoon. Oh, dakila ka, wala kang katulad. Hallelujah. O ikaw yung aming dakilang hari, Panginoon Jesus. Karapat-dapat ka sa aming pagpuri at pagsamba, O Diyos. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Patuloy, O God, na duwalhatiin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ay nag-iisa, O God. Ikaw yung tunay na Diyos, Panginoon. Hallelujah. O ika'y makapangyarihan, O Diyos. Dakila ang iyong pag-ibig, Panginoon Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. O dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Dakilang hari. Dakilang hari at manunubos. Wala nang ang iba tulad mo, hari. Dakilang hari at manunubos. Yes, Lord Jesus, wala nang ang katulad mo, Panginoon. Ang iba tulad mo. Sa'yo lahat ng papuri. O sa'yo lahat ng pagsamba, O Diyos. Lahat ng pagsamba. Lahat ng tuhod ay luluhod, O Diyos. Panginoon sa iyong harapan. Hallelujah. O hallelujah. Ikaw ang Diyos, Panginoon. O ikaw ang Diyos. Yes, Lord Jesus. Sa'yo lahat ng pagluwalhati. Sa'yo lahat ng pagkakila. Lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi ay magsasabi, Panginoon Jesus. O ikaw ang Diyos. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos. Lahat ng papuri, O Diyos. Sa'yo lahat ng pagsamba. Yes, Lord. O sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, Panginoon Jesus. Ikaw ang Diyos. Sa'yo lahat ng pagluwalhati, O Diyos. Hallelujah, Lord. Sa'yo lahat ng pagkakila. Yes, Lord Jesus. Lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Sa'yo lahat ng pagluwalhati. Sa'yo lahat ng pagkakila, O Diyos. Yes, Lord Jesus, karapat-dapat ka. Lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labing magsasabi, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Sa'yo lahat ng luwalhati. Sa'yo lahat ng pagluwalhati. Yes, Lord, luwalhatiin ka. Sa'yo lahat ng pagkakila. O dakila ka. Lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labing magsasabi, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang
wala nang iba, O Diyos. Hallelujah! Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. O sa'yo ang aming awit, Lord. Tanggapin niyo ang aming tinig, O Diyos. Tanggapin niyo ang aming papuri. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. O pupurihin ka, Panginoon Jesus. O aming Diyos na dakila. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba. O sinasambahan namin, Panginoon. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. O ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala. O sa'yo ang aming awit, Panginoon Jesus. Hallelujah. Awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, patuloy kang pupurihin, O Diyos, sapagkat karapat-dapat ka, Panginoon Jesus. Hallelujah. O pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig,
Lord. Hallelujah. O wala nang ibang katulad mo, Panginoon. Sa'yo Ang aming awit, dinggin ang aming hinihiling, isisigaw sa buong mundo. O ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Yes, Lord Jesus, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming hinihiling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Yes, Lord, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming hinihiling, isisigaw sa buong mundo. O isisigaw sa buong mundo. Isisigaw ka, O Diyos, hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Sa'yo lahat ng papuri. Yes, Lord. Sa'yo lahat ng pagsamba. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos. Sa'yo lahat, Panginoon, ang pagkiwalhati. Hallelujah! Luwalhati. Sa'yo lahat ng pagdakip. O lahat ng tuhod ay luluhod sa'yo, Panginoon. Hallelujah! O ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos. Ikaw, o sa'yo lahat ng pagluwalhati. Sa'yo lahat ng pagluwalhati. O hallelujah, Lord. Hallelujah, sa'yo lahat, O Diyos. Tanggapin mo, Panginoon Jesus. Lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos. Yes, Lord, ikaw ang Diyos, ang Diyos. Ikaw ang, o ikaw ang Diyos, Panginoon, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Jesus. Oh, Jesus. Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Oh, ikaw ang Diyos, Panginoong Jesus. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagluluwalhati, sa iyo lahat ng pagdadakila, O Diyos. Sa iyo lahat ng pagsamba, Panginoong Yesus, sa langit at sa lupa. Sapagkat ikaw ang kataas-taasang Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Wala kang katulad, O Diyos. Karapat-dapat ka, O Diyos, sa aming papuri at pagsamba. Karapat-dapat na itanghal, O Diyos, ang katapilaan ng iyong mga gawa, O Diyos. Kaya, Lord, patuloy namin inihahayag ng aming labi na ikaw, Panginoong Yesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang karapat-dapat na sambahin, O Diyos. Hallelujah! O salamat po, Panginoong Yesus, sa iyong pag-ibig na dakila. Hallelujah! Wala kang katulad, O Diyos. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Ikaw ang hari, O Diyos. Hallelujah!
Hallelujah, to save us, O God. To redeem us, Lord Jesus. Truly, there is none like you, O God. At ikaw, O Diyos, ay patuloy at walang hanggang buhay na Diyos na makapangyarihan. Na aming Diyos na tapat, who is able, O God, hallelujah, to do exceedingly abundantly above all we ask and imagine, O God. Hallelujah, sa patuloy naming paglapit sa iyo, Panginoong Yesus. Ikaw yung Diyos naming tapat, O God. Hallelujah. Na anuman, O Diyos, na aming mga kasalanan, O Diyos, sa iyong mga pangyarihan na dugo, kami inyong nililinis, Panginoong Yesus. Sapagkat, Lord, tunay na makapangyarihan ng dugo, O Diyos. Hallelujah. At Lord, sa aming paglapit sa iyo, sa aming Ama, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, kami nakakasuko, O Diyos, ng biyaya dahil sa iyong kahangahan ng mga gawa. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. O Panginoong Yesus, sa oras na ito, O Diyos, tunay nga po, ang lahat sa amin ay nahayag sa iyo. Ano bang mga bagay, O Diyos, na aming nakilos, nasalita, nagawa, O Diyos, na hindi sang-ayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po. At Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong dugo. O Diyos, na nabuhos sa krus, na naglinis ng aming mga kasalanan, nakabayaran ang aming mga kasalanan. Hugasan niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Linisin mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O Lord Jesus, salamat na patuloy mong pinagiging tapat, O God, sa inyong presensya, sa presensya ng Ama, dahil sa iyong ginawa, dahil sa iyong dugo, Panginoon. Kaya nga po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, naririto po kami, lumalapit sa iyo. Alam niyo po, O Diyos, ang aming mga buhay. Alam niyo po, Father God, ang aming mga pangangailangan. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, we come to you, Father. Bless us, O God. Father God, Lord, yung mga nangihina, O Diyos, physically, spiritually, palakasin niyo po, Ama. Father God, yung mga may karamdaman ng sakit, pagalingin niyo po, Heavenly Father. Sapagkat kayo, O Diyos, ang aming healer. Father, anumang Panginoon, mga bagay na nakikita namin imposible, Lord, na mangyari, O Diyos, Lord, ang inababalisaan, O God, ng sino man, O God, na narito at nasa online. Father, gumawa po kayo. Kumilos kayo, O Diyos. Stretch out your hands, O God. Father, perform miracles, O God. Yung mga imposible, Lord, maging posible. At hayaan niyo pong maranasan, Lord, namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, kadakilaan, na patuloy na maghatid ng papurit, pasasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan naman. O Heavenly Father God, pagpalain niyo po ang bawat isang naririto, O Diyos. Father, kayo po ang patuloy, O Diyos, na magbigay sa amin ng karunungan. Father, we pray and ask, give us wisdom and understanding, O God, patuloy from the Holy Spirit in the name of Jesus. We ask and pray, O God, continue to open the eyes of our hearts, O God, na makita namin, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian patuloy. Lord, ang inyong kalooban, O Diyos. And open our hearts, O God. Hallelujah. By the opening power, O God, of the Holy Spirit to receive Thy word, so at patuloy sa aming puso. Hallelujah, Father God.
Pagpalaan niyo po kami, O Diyos, ng iyong mga salita. Father God, we pray, O God, tulungan niyo po kami, O Diyos, na maingatan ang iyong salita sa aming mga puso. Sapagkat ang iyong mga salita ay buhay, O Diyos. Kapayapaan, O Diyos. Ang iyong salita, Panginoon, ay pag-asa, aming kalakasan, O Diyos. Father God, bless us all, O God. Father God, we pray, O God, as we hear your words, O God, through our pastor, pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin. I-bless niyo po, Father God, ang aming pastor, patuloy na mag-ahatid ng iyong salita. Lord God, na patuloy, let the Holy Spirit, O God, ang patuloy na pumandubay sa Kanya, O Diyos. At tunay nga po, tanging katotohanan mo lamang. Lord God, ang mahayag, O Diyos, sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. Father God, we pray, O God, bless us. And Lord God, anumang gawa ng kaaway, O Diyos, any weapon forms, O God, ng kaaway, O Diyos, to distract us. Father God, in the name of Jesus, winawasak namin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus, anumang gawa ng kaaway, O Diyos, na nakawin ng iyong salita. Lord, anumang your pagdidistract ng kaaway sa amin na matanggap namin yung salita, Lord, we pray, O God, Lord, let it be destroyed, O God, in Jesus' name, O God. At Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy, O Diyos, Lord God, na maghari, O God. Maghari ka sa amin. Maghari, O Diyos, ang iyong katuwiran sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Patuloy ka, O Diyos, maluwalhati. Patuloy kang mapapurihan, O God. Patuloy ka, Father God, masamba, O Diyos. At patuloy na ang aming buhay, O God, bilang yung mga anak ay maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, salamat po. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan ng kaluwalhatian. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Pagiging ka, Panginoong Yesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. At sa umaga po ito, meron po maghahandog ng awit sa ating Panginoon. Bago po yun. Praise God. Dahil Mother's Day po ngayon eh. Praise the Lord. Ako po yung na-excite lang. Glory to God. At happy Mother's po sa mga mothers. Praise God. At kamay po muna natin ang bawat isa. Amen. Patiin po natin. Amen. I-welcome po natin sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Glory to God. Sama-sama.
babatiin nga po natin ang ating mga nanay dyan ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Amen. Sige, talagang napakabuti ng Diyos. Hindi lamang po ang araw na ito na maging masaya lang po ang ating mga nanay, kundi talagang salamat sa dakilang biyaya ng Diyos sa tulong niya na talagang ang mga nanay po ay talagang pinagtatagumpay lagi po yan ng Panginoon. Dahil alam naman po natin kung gaano po kasaya maging nanay. Hindi po ba mga nanay? Ay masaya, no? Sa kabilaman po ng mga nararanasan kasi ang nanay po, hindi lang po talaga masaya yan. Sige po, talagang syempre po, nararanasan din po namin bilang nanay ang masaktan, mapagod. Talaga, minsan po napapaiyak na rin po kami. Dahil talagang may hirap po. Pero normal po yan. Pero dahil po tayo ay anak ng Diyos, talagang mapalad po ang mga nanay na naging anak ng Diyos. Dahil anuman pong pagsubok, problema, sakit, kahirapan o anuman po yan na pinagdaanan, praise God, purihin ng Diyos, mapalad po tayo. Talagang salamat sa Panginoon. At dahil po dyan, dahil po Mother's Day ngayon, baka po meron dyan na nais mag-share or mag-testimony sa kabutihan at ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kahit isa lang po, kasi meron daw po tayong special number. Ayun. Meron po bang nanay dyan? May mga nanay po ba dyan? Amen! Amen! Pati natin sumakasabay, no? Support! Ayun. Wala ba? Ako, sige, ako na po. Ayun, short lang. Kasi parang si Nene mong yata, pag-uunahan kami. Pero lang, ako, magbabalik po ako ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Dahil kung alam niyo naman po, talagang sa buong taong ito, talagang ako may marami ding naranasan, pagsubok, kung ano man pong nangyari sa akin. Pero yun, salamat sa Panginoon talaga sa kalakasan, sa patuloy na buhay, at patuloy na pag-iingat, kagalingan. Talagang ipinagpapasalamat ko po yan sa Panginoon at yung talagang patuloy na provision ng Lord sa buhay ko, sa buhay namin, sa family ko. Kaya ang araw na ito ay hindi lamang ito po ang nais na pagpasalamat po namin dahil hindi sa Mother's Day ngayon, may matatanggap kami dyan. Yan. Pero talagang araw-araw po nagpapasalamat po ako dahil ang Diyos po nandyan po para sa akin. Kaya yun lamang po, purihin po ang Diyos. Next po, meron daw po short. Ayun, pagbigyan na po natin ng ating mga nanay. Amen, purihin ang Diyos. Blessed Sunday sa lahat. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi simula noon hanggang ngayon, we're still alive and kicking. Kahit anong problema ang dinadaanan ng mga magulang, lalo na mga nanay. Sabi ng Bible kasi, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Mula umaga, hapon hanggang gabi. 24 hours ang mga nanay magtatrabaho. You like it or not. We are always helper. Isa lang kakantahin ko dahil lagi kong hinaharanahan ang Panginoon. If you know the Lord is keeping you, what are you worried about? If you know the Lord is keeping you, why you don't sing and shout? Glory, hallelujah, praises His name. Every day is just the same. If you know the Lord is keeping you, what are you worried about? It's coming down, down, down. It's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints began to pray, and the Lord shall have His way, and the glory of the Lord is coming down. Sa Diyos ang patuloy pasasalamat at always be thankful sa Panginoon. To God be the glory.
Amen. Praise God. Ayun, dahil Mother's Day po, hindi po magpapahuli ang mga nanay dyan. Sige po, tayo po ay sama-samang umawi. Tinatawagan ko po si Sister Che. Sama-sama po. On the spot po ito On the spot, tayo po ay nanay, Dinagwe, kasama ka po. Ayun po sa mga nanay dyan, pwede po kayong sumabay. Amen. Praise God. At tunay nga talagang kung wala pa ang Panginoon ay wala din po talagang magagawa ang mga nanay. Lalo na po talaga tulad ng sinabi po ni Sister Wayne, ang nanay po ay nagtatrabaho yan, kumikilos yan 24 hours. Gustuin mo man sa hindi, kikilos at kikilos yan. Pero dahil tayo anak ng Diyos, kami po bilang anak, kami po ay talagang patuloy na nananangan. Sabi nga, sa salita ng ating Diyos. Natunay nga na sa anumang pinagdadaanan ng ating buhay, patuloy po na nararanasan ang kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Amen. Liwanag ang iyong
Pero praise God, di ba? Purihin talaga ang Diyos. Dahil tunay lamang talaga na doon sa mensahe ng kanta, talagang nakakapag-encourage din po yan talaga na talagang ang salita ng Diyos, kung patuloy po natin panghahawakan, kung patuloy po tayong mananahan sa salita niya, ay talagang po mararanasan natin na siya'y tunay na mabuti, tapat, magpakailanman. Amen! At hindi na po natin patatagalin. Tayo po ay darako na sa salita ng Diyos. Minsan pa, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen! Kung handa na, isang palakpak! Oo, sabi ko nga, handa na bang makinig? Sabi ko ay isang palakpak. Ang dami naman. Amen. Praise and muli. Handa na bang makinig ng salita ng Diyos? Dalawang palakpak. Opo, may sumobra pa rin. May sumobra pa rin. Muli, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Isang palakpak. Oy, talagang nai-excite talaga nandun po yung excitement niyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero sige nga, talagang sabay-sabay, dalawang palakpak. Ay, talagang yes, Lord. Salamat sa Panginoon. Kaya naman, ibigay natin ang maraming palakpak, malakas para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po, tinatawagan ko na po magdadalhin. Okay. Sorry. Amen. Lahat po ba tayo may cellphone? Aba, parang ayaw mami ng iba dyan. Ang hina. Lahat po ba tayo may cellphone? Ipamigay na po natin yan. Hindi po. Pa-silent po. Kaya pa-turn off kung... Pero hindi, pwede po natin gamitin yan. Pa-silent na lang po. Dahil pwede po natin gamitin yan para po sa pagbubukas po ng salita ng Diyos. Kasi meron naman po tayong mga apps diyan po sa ating cellphone. Sige po, salamat po sa mga anak ng Diyos na talagang masunurin. Amen. Kaya na po, Pastor Tony, sige po, sa iyo na po ang floor to share the Word of God. Praise God! Amen. Praise the Lord. Bago tayo magsisimula, binabati ko lahat ng nanay. Happy Mother's Day. Yes, thank you. Kaya tuwing Mother's Day, naalala ko rin yung nanay ko kahit wala na. Pagkat alam natin, yung nanay natin, lalo-lalo yung mga nanay na nasa Panginoon. Sapagkat siya yung talagang nagtuturo paano mamuhay sa pananampalataya. Kasi kung hindi rin ginamit ng Diyos yung nanay ko, hindi rin ako matututo tawag dito, mamuhay sa pananampalataya. Sapagkat alam natin, ang nanay, malaki yung tungkulin niya. Kaya nga, makikita natin anong sabi sa ang nanay daw ay ilaw ng tahanan. Hindi sinabi ng mga dito sa sinasabi ng nanay, hindi siya haligi ng tahanan, kundi ilaw ng tahanan. Ibig sabihin, ang nanay at ang Diyos magkapareha. Di ba ang Diyos siya yung ilaw ng mundo? Ang nanay naman siya yung ilaw ng tahanan. Sapagkat pag sinabing ilaw ng tahanan, siya yung tawag nito, siya yung model ng tahanan. Sabi nga ng kasabihan, malalaman mo kung ano yung mga bata sa pamagitan, malalaman mo kung sino yung nanay nila sa pamagitan ng mga bata. Sapagkat kung yung mga bata, makita natin na naglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, yung mga nanay din, naglilingkod sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Bago tayo magsimula ngayon sa ating pag-aaralan, manalangin tayo. Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa araw na binigay mo sa amin, Panginoon. Sa mahalagang araw na pinagkaloob mo sa amin na nandito naman po kami, Panginoon, sa pagtitipon, sa pagsamba sa iyo at sa pakikinig ng iyong salita. Lord, pagpalaan mo, Panginoon, itong salita mo na aking dadalhin, Panginoon, na ito ay maging pagpapala sa aming lahat, Panginoon. At Lord, ay ikaw, Panginoon, na magpaliwanag sa amin ito, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual mind, spiritual na mga mata, Panginoon, para makita namin at maunawaan namin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Binabalik ko sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus na Panginoon.
Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Ngayon mga kapatid, dito na ngayon tayo dito sa pamagat. Ang pamagat pala natin ngayon, ang pag-ibig ng isang ina sumasalamin sa puso ng Diyos. Ngayon, yan yung tawag nito, title ng ating pag-aaralan. Ang ating key verse mababasa sa Isaiah 66 verse 12 to 13. Ang sabi dito sa Isaiah 66 verse 12 to 13, sabi dito, sapagkat sinabi ng Panginoon, papaunlarin ko ang Jerusalem, dadalhin sa kanya ang kayamanan ng mga bansa na parang umaapaw na daluyan ng tubig. Kayo'y matutulad sa isang sanggol na inaalagaan, ahawakan, pasususuhin at kakalingain ng inyong ina. Aalibin ko kayo katulad ng ina na umaaliw sa kanyang anak. Ang Diyos magpala sa kanyang salita. Dito natin makita na ang pagkakalinga ng Diyos sa ating lahat katulad ng isang ina. Bakit pinakita dito ng Diyos na hinilalawan dito sa banal na kasulatan na yung pagkalinga ng Diyos ay katulad sa isang ina? Bakit? Ano ba yung ina? Number 1, ang ina talagang nagsasakripisyo siya para sa kanyang mga anak. Wala pa akong nakitang ina na matino na gagawa siya para ikapapahamak ng kanyang anak. Lahat ng ina talagang tinuturuan niya yung mga anak niya paano mamuhay sa daan na matuwid. Wala pa akong ina na nagtutulak na ang mga anak tawag nito, ilagay sa kasamaan. Kaya nga yung ina, protektado masyado yung anak eh. Kaya nga sabi, may karamihan nga ng mga ina, pag nag-away yung mga bata, di ba? Pagkatapos, pag sumali yung mga matatanda, minsan sinasabi ng anak, ng ina, itong anak ko, talagang inaalagaan ko to. Kasi bakit? Nakita mo naman yung anak ko, ayaw ko nga pagapuan yan sa lamok. Ayaw ko yung bugbugin, pero kayo binubugbog niyo ang aking anak. Ibig sabihin yung ina, pinoprotektahan niya yung kanyang mga anak. Ganon din ang Diyos. Kaya nga ang Diyos, tinulad niya yung sarili niya sa ina. Bakit? Sapagkat ang Diyos pinoprotektahan tayo sa lahat ng mga bagay na hindi maganda. Alam ng Diyos kung ano ang maganda sa atin. Alam ng Diyos ang plano niya sa atin. Kaya nga kung tatanungin mo ang Diyos, di ba sabi nga na sa Jeremiah 29 verse 11, na ang Diyos alam niya kung ano yung magandang plano para sa atin. Ganun din sa magulang. Ang magulang natin, kaya tayo pinag-aaral ng ating mga magulang. Kaya tayo pinapayuhan ng ating mga magulang, ng ating mga nanay, sapagkat gusto ng nanay na tayo ay mamuhay na may kasiguruan. Kaya nga ang nanay, pag nakita niya yung magliligaw sa kanyang mga anak na, lasinggero to. Di ba yung nanay umaatras minsan? Minsan natatakot yung nanay, lasinggero to. Paano kaya kung bugbugin na lang yung anak ko? Di ba? Ganun ang nanay eh. O, kita niya yung anak niya. Paano ito yung anak ko? Na magkasuta pa lang pero ina-under na yung anak kong lalaki. Di ba? Nasasaktan yung nanay. Bakit? Sapagkat yung nanay talagang nag-care siya sa kanyang mga anak. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos natin, hindi siya gumagawa ng ikakasasama natin. Ang Diyos natin, gumagawa siya sa ikabubuti natin. Kaya nga kung mapasahin mo dito, di ba, sabi din sa verse 12, sinabi ng Panginoon, papaunlarin ko ang Jerusalem, dadalhin sa kanya ang kayamanan ng mga bansa. Ibig sabihin, pag tayo, mga anak ng Diyos, tandaan natin, entitled tayo
sa pangako ng Diyos. Entitled tayo sa pagpapala ng Diyos sapagkat ang Diyos natin, hindi siya gumagawa ng hindi ikabubuti ng kanyang mga anak. Kaya nga ang puso ng Diyos, hinahintulad sa ina. Ang ina ganun din. Gumagawa siya ng kabutihan. Gumagawa siya ng mga bagay na hindi makakasama sa kanyang ina. Kagaya si Timoteo, di ba? Anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi niya, yung pananampalataya ni Timoteo, saan niya nakuha yon? Sa kanyang lola, kay Eloisa. Sa kanyang ina, na si Eunice. Bakit? Nakita ni Apostol Pablo paano namuhay si Timoteo sa pananampalataya. Tandaan natin, sinabi ni Apostol Pablo, bakit nangyari yun kay Timoteo? Hindi dahil magaling si Timoteo, kung hindi natuto siya sa kanyang ina. Sapagkat yung ina, kung ano ang ginagawa ng ina, yun din ang gagawin ng anak. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, sabi niya, kung ano ang nakikita ng anak sa ama, yun din ang gagawin ng anak. Ibig sabihin, kung ano ang iyong magulang, ganun ka dapat. Kaya nga makikita natin, ang pinag-uusapan kasi natin dito, hindi lang basta ina, kundi yung ina na naglilingkod sa Diyos. Ina na namumuhay ng may kabanalan. Sapagkat alam natin dito sa mundong ito, maraming klaseng ina. Lalong-lalo na sa mundong ito. Minsan natawa, minsan nakita ko nga yan eh. Maliit pa ako. Sinama ako ng tiya ko dyan sa Santa Cruz. Kasi may diskuhan dyan na pangalang Abuyog eh. Nasama ako ng tiya ko. At nung nalaman ng kapatid ko, si Pastor, nagalit si Pastor. Kinausap ni Pastor yung tiya ko. Pinapatay na yung tiya ko. Sabi niya, kasunod, wag mo nang dadalhin si Tony doon. Kasi bakit? Kasi binatilyo ako doon. Edad ko 15 anyos. Kasi yung tiya ko, nagluluto siya ng maraming pagkain. Dinadala niya doon sa club. Kasi maraming umu-order sa kanya ng pagkain. Minsan dinala ko ng tiya ko kasi wala siyang taga-bitbit. Ako ang ginawa niya taga-bitbit. Siyempre, nalaman ng kapatid ko yun, nagalit kapatid ko kay nanay. Sabi, huwag mong dalhin yan kasi bakit? Baka ma-influensya niyan doon. Oo nga, pagdating ko nga doon ko nakita, meron palang nanay na ganito. Nagtaka ko, yung anak niya, pinapasayaw niya. Sabi ko, sino yung kasama niya? Sabi ko sa tiya ko, Ante, sino yung kasama niya? Nanay niya yan. Pero, nanay niya yan? Bakit pumapayag siya yung anak niya, pinapasayaw niya dito sa club? Bakit pinapayagan niya? Doon ko na isip, meron palang nanay nga gano'n, na okay lang sa kanila kahit yung anak nila gumawa ng hindi tama, okay lang sa kanila, basta ang importante, mabuhay lang. Kaya nga tinutukoy ko dito sa Mother's Day na ito, hindi yung mothers ng lahat ng klaseng tao. Ang tinutukoy ko ditong Mother's Day kasi ang pinapag-usapan natin dito, yung mga ina na nasa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, children, obey your parents, for the Lord produces Christ. Ibig sabihin, yung mga inang nasa Panginoon, dapat sundin yung ginagawa ng kanilang mga ina nasa Panginoon. Kaya nga tayo nagpapasalamat ako sa nanay ko. Sapagkat kung yung nanay ko, nagsawa yun sa kakadala sa akin ng simbahan, hindi ako matututo sa simbahan. Hindi ako matututo sa Panginoon. Pero may ina ako, hindi ako iniiwanan.
Yung ina ko, parati pagka tuwing linggo yun, maliliit pa kami, sasabihin, maligo na kayo. Kahit ayaw kong maligo, ayaw kong magsimba, pero kinukurot talaga ako ng nanay ko. Kinukurot ako. Sabi ko, ba't namimili itong nanay ko? Kinukurot ako. Sabi ng nanay ko, tandaan mo yung ginagawa ko. Hindi ang kabutihan ko, kabutihan mo yan. Para makilala mo ang Panginoon. Kaya yung nanay ko, parati kami magkakapatid. Yung kapatid kong babae na nasa abroad ngayon, parati kami talagang inaakay ng nanay namin sa Panginoon. Kaya kung hindi dahil sa nanay ko na ginamit ang Panginoon, wala na yun ako ngayon. Palagay ko nasa salibutan ako. Pero dahil may ina akong nasa Panginoon, inaakay ako sa daan ng Panginoon, kaya natuto ko. Kaya ang ina, siya talaga yung ilaw. Kasi minsan, yung tatay kasi minsan, ang gawain lang ng tatay, di ba? I-afford yung pangangailangan ng pamilya. Pero ang talagang nagdidisiplina sa anak, walang iba kundi yung nanay talaga. Sapagkat yung nanay, siya yung kaparating kasama ng anak. Kaya nga sabi ng Panginoon, hinantulad niya yung sarili niya sa nanay. Ang Panginoon ba, parati ba natin kasama? Parati natin kasama eh. Tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, Emmanuel, God with us. Bakit sinabi ng Diyos yun? Sapagkat bilang magulang natin sa spiritual ng ating Diyos, parati natin siyang kasama. Parati siya nagpaplano ng mabuti sa buhay natin. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo mawala sa landas ng katuwiran. Ang gusto ng Diyos, tayo ay lumakad sa pananampalataya. Katulad ng nanay. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, sabi niya, hinanintulad niya yung nanay na nagbibigay aliw sa atin. Ang Diyos nagbibigay aliw. Ang nanay natin nagbibigay aliw. Oo. Kasi bakit? Naalala ko sa una, yung nadapa ako, malit pa ako, dumugo yung tuhod ko. Hindi ako tinawanan ng nanay ko. Hindi ako pinabayaan ng nanay ko. Anong ginawa ng nanay ko? Ginamot ako ng nanay ko. Tinulungan ako ng nanay ko. At sinabi ng nanay ko, tanda-tanda ko yun, huwag kang umiyak kasi lalaki ka. Di ba? Ibig sabihin yung nanay, nagbibigay ng lakas ng loob sa mga anak niya. Ganon din yung Diyos natin. Ang Diyos natin nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Kaya nga magtataka ka sa Bible, bakit maraming pangako ang Diyos para sa kanyang anak. Hindi lang yan decoration yung pangako ng Diyos. Ibinigay yung pangako ng Diyos sa mga anak niya para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Kaya nga sabi sa Romans chapter 15, verse 4, di ba? Sinulat yung mga kasaysayan sa mundo para tayong matuto, para tayo magpag-asa, para tayo tumibay at lumakas yung loob natin. Kaya yung may pangako ngayon eh. Sapagkat yung pangako, hindi yan binigay na wala lang. Binigay yan ng Diyos para tayo lumakas yung loob natin. Kaya yung nanay, ayaw na ayaw niya yung mga anak niya natatakot. Diba? Ayaw na ayaw ng nanay yung mga anak niya tawag na mumuhay sa takot. Kaya nga, yung nanay, minsan, tinuturuan tayo na paano lumaban sa buhay. Tinuturuan tayo na paano tayo na tumayo sa sarili nating paa. Di ba ang Diyos ganun din ang Diyos sa atin? Tinuturuan tayo paano lumaban sa buhay. Tinuturuan tayo paano tumayo sa paa natin, sa sarili nating paa. Ganun din ang Diyos eh. Kaya nga yung sabi nga dito sa title natin, yung ina natin, salamin yan sa ating Diyos. Kaya nga pag ikaw pumasok ka sa Panginoon, hindi ka lang pumasok bilang isang tagasunod niya. Kung hindi kaya ka napasok
hindi lang para gawin kanyang alagad, kung hindi para gawin kanyang pamilya. Sapagkat ang Diyos ay gusto niyang pamilya. Family. Kaya nga tayong lahat ng mga anak ng Diyos, tayo ay family of God. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon na magmahalan. Kasi magkakapatid tayo sa Panginoon. Di ba ganun din yung natin? Kasi yung inang nasa Panginoon, hindi siya pumipibor sa iba. Hindi siya pumipibor, ito, pupipibori ko itong anak ko to, ito, wala akong pakailam. Ay, itong anak ko, gaganito to, bibigyan ko to ng tsokolate, pero sa iyo, tsoknat lang. Pero, kasi kung may ganong ina yun, ibig sabihin, palagay ko, matatanim yun sa puso niya, ganito pala yung nanay ko, may parating paborito. Bilang mo ako, siya, tsokolate, ako, tsoknat lang. Di ba? Di ba? Pero sa Diyos natin, hindi ganyan. Sabi nga ng Panginoon, kung anong binibigay niya sa isa, yun din yan ibibigay sa iba. Sapagkat walang tinatangi ang Diyos natin. Sapagkat yung inang na nasa Panginoon, wala siyang tinatangi. Lahat ng anak niya, mahal niya. Kaya nga dito, sabi dito, kaya dito mag-uumpisa na ngayon tayo dito. Ano ba yung katangian ng ina na dapat dating talagang isipin? Katangian ng ina na dapat natin huwag kalimutan. Number 1, ang pag-ibig ng ina ay mapagsakripisyo. Number 1, tayong mga anak, huwag nating kalimutan yung pagsasakripisyo ng ina. Tandaan mo mga kapatid, grabe ang sakripisyo ng ina. Kasi bakit? Hindi ka lalabas dito sa mundo kung hindi nagsakripisyo yung ina mo. Meron bang ganun? Na bigla ka lang para kang tawag putok sa buhok, lumabas ka agad, di ba? Pero ang ina, simula pa lang nang ikaw nagkarong buhay, nagsasakripisyo na yung ina mo. Sa tiyan pa lang mo, 9 months ka pinaglihi ng ina mo. Diba? Kaya nga pag tayo mga anak, hindi tayo marunong tumingin, magmahal sa ating ina, paano pa kaya natin mamahalin ang Diyos na tunay nating magulang sa espiritual? Kung ating magulang, hindi natin binabaliwala natin, kinakalimutan natin yung pagsisakripisyo ng ating ina. Kaya pag kayo may ina pa, gawin ninyo yung nararapat. Huwag kayong tumulad na iiyak na lang kayo kasi wala nang ina. Doon na lang kayo magsasabi, itong nanay ko napakabuti. Itong nanay ko maalalanin. Huwag ninyong gawin yan na gawin ninyo yan sa panahon na patay na yung nanay ninyo. Gawin ninyo yan sa panahon na buhay pa ang mga magulang ninyo. Mahalin ninyo. Kasi pag hindi kayo marunong magmahal sa magulang ninyo, hindi nyo tinitingnan, hindi ninyo binibigyan ng halaga yung sakripisyo ng nanay ninyo, paano pa kaya ninyo mabibigyan ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi bakit? Paano ka makapagsakripisyo? Sasabihin mo, binibigyan kong halaga ang sakripisyo ni Kristo. Yung nanay mo, hindi mo nga pinapahalagaan yung sakripisyo niya. Diba? Kung tunay kang anak at tunay mong kinikilala yung nanay mo, dapat huwag mong kalimutan yung sakripisyo ng magulang mo. Tandaan natin mga kapatid, dito sa mundo, yung mga magulang natin ay hindi perfect. Kaya huwag niyong hanapin sa magulang ninyo yung perfection. Sapagkat ang magulang, hindi siya perfect eh. Sapagkat tao lang siya. Hindi siya Diyos na makikita mo yung perfection sa buhay niya. Hindi siya Diyos na makakaya niya yung kanyang lahat ng bagay. Tingnan mo yung magulang natin na sa langit. Bagamat kaya niya lahat,
ang lahat ng bagay. At tanong ko sa inyo, pag kayo ba humihiling sa Panginoon, binibigay ba niya lahat? Hindi. Kaya nga sa Bible, talagang in-specific ng Diyos, yung sabi ng Diyos. Sabi niya, lahat ng pangangailangan niyo, sagot ng Diyos. Diba? Ano sabi niya ba? Lahat ng pangangailangan mo, sagot ng Diyos. Ganun din yung ina natin dito sa mundo. Kaya siya nagsasakripisyo sapagkat lahat ng pangangailangan niya natin. Kanya talagang hanggang sa makakaya niya, ibibigay niya yung pangangailangan ng kanyang anak. Bagamat hindi siya perfect sa buhay na bilang isang magulang. Kasi wala naman talagang perfect na magulang eh. Kahit sa tingin natin, yung magulang natin, hindi talaga siya perfect. Pero hindi dahil hindi siya perfect, hindi na natin siya gagalangin. Hindi dahil na hindi siya perfect, babaliwalain na lang natin yung sakripisyo niya. Tandaan natin, pag hindi tayo marunong tumingin sa pinagmulan natin, hindi tayo makakapunta sa paparoonan natin. Totoo yung sabi sa sanlibutan. Bakit? Sapagkat yung ina, ano yung ina? Siya yung ilaw ng tahanan. Kaya nga dito, sabi dito sa Kawikaan, ano sabi dito sa Kawikaan? Dito sa Kawikaan, chapter 31, ang sabi ng Panginoon dito, sabi ng salita ng Diyos, Kawikaan chapter 31 verse 15. Ano sabi dito? Sabi niya dito sa Bible, sabi dito, maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ang kanyang pamilya. Anong sabi dito sa banal na kasulatan? Ang ina, anong ginagawa ng ina? Maaga pa lang gumigising na para ihanda yung pagkain ng kanyang mga anak. Di ba? Doon natin makikita yung anak, ang ina natin, nagsikripisyo siya sa iyo ng 9 months. Pagdating ng 9 months, manganganak sa iyo ng hindi basta-basta. Kasi bakit? Mararamdaman niya yung sobrang sakit. Kaya nga sabi, may kasabihan nga dito sa mundo, pag ang mga nanay, mga anak, ang isang paa niya nasa hukay. Bakit sinabi? Sapagkat bagamat napakahirap yung paglilihi, lalong mahirap yung panganganak. Kaya nga, praise the Lord na lang. Kasi bakit? Dahil sa katalinuhan ng Panginoon, binigyan niya ng knowledge sa mga doktor sa panahon ito. Kaya nagkaroon ng cesarean. Paano pa kaya yung unang panahon wala pang cesarean? Wala pang anesthesia? Napakahirap, di ba? Pero nakita na natin bakit nagkaroon ng cesarean, bakit nagkaroon ng anesthesia. Hindi dahil magagaling yung doktor mo. Dahil yan, binigay, hinayaan ng Diyos na matuklasan ng tao ang mga bagay na yan. Sino nagbigay ng katalinuhan? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga nakita natin yung sakripisyo. Simula pa lang ikaw paglihi hanggang sa panganganak. Pagkatapos mong ipanganak, hindi naman nayahay. Kasi naranasan ko. Kasi ako yung iwan sa bahay. Ilang taon akong iwan sa bahay. Kaya pala nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Kasi bagamat yung binata pa ako dito sa Manila, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nag-aalaga ako sa mga pamangkin ko. Maliliit pa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam pala ng Panginoon, darating ang panahon, pag ako mag-aasawa, kargado sa akin, walang trabaho. Ako ang taga-alaga ng bata. At nakita ko, kaya nga ako, hindi ako bastang tatay lang. Kasi bakit? Ranas ko yung dinadaanan ng ina. Ranas ko yung pag magkasakit yung anak mo, hindi ka nakakatulog. Ranas ko yung pag nahihirapan yung anak mo.
para kang natatakot. Diba? Ganun ang nanay eh. Kaya sakripisyo talaga yung nangyayari sa nanay. Magkasakit lang nga na yung anak mo, minsan na tumatakbo ka agad sa isip mo kung sanang takbong may preno, hindi. Tumatakbo, di ba? Sasabihin mo, ang anak ko na may lagnat ngayon, di mo tatakbo ka agad sa isip mo. Ano kaya to? Baka maging pneumonia daw. Ang bilis ng takbo ng po. Ano kaya to? Baka maging acute na. Di ba? Parang natatakot ka. Bakit? Bakit naging ganun yung nanay ninyo? Dahil mahal kayo ng magulang ninyo. Kaya siya natatakot. Kaya siya kinakabahan pag nagkakasakit yung mga anak niya. Bakit? Sapagkat tanda yun ng pagmamahal ng magulang ng isang ina. Ganon din ang Panginoon natin. Pag tayo nawawala sa Panginoon, nalulungkot ang Panginoon eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang taong mamamatay sa kasalanan, hindi siya masaya. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Sapagkat ang tao ginawa niya. Hindi lang basta ginawa, kundi ginawa niya na may pagmamahal. Kaya ang tao, pag siya nawawala sa Panginoon, nalulungkot ang Diyos, hindi siya nagiging masaya. Bakit? Dahil mahal niya ang tao. Ganon din yung mga anak. Ang mga ina, nalulungkot ang mga ina pag ang mga anak nila nagkakasakit. Nababader sila, nagkakaroon sila ng tawag nito, ibang pakiramdam. Bakit? Dahil mahal nila yung mga anak nila. Wala pa akong ina na nakita na pagka nagkasakit yung anak nila, sasabihin nila, ay salamat, nagkasakit yung anak ko. Wala pa eh. Kaya nga yung mga nanay, pagka nagkasakit yung mga tingin lang nila, dahil na kagad yan sa ospital. Diba? Kaya yung, lalo na yung mga nanay na mga mahihira. Pero mo, pag walang pera, dadalhin sa ospital, kahit nakakahiya, talagang kakapalan ng nanay, mangutang para lang sa kanyang anak. Di ba sakripisyo? Kaya tayong mga anak, bagamat wala na akong nanay at tatay, pero meron akong tatay sa langit. Kaya doon na lang natin ibuhos. Pag kayo wala na kayong mga magulang, doon na lang niyo ibuhos sa tunay ninyong ama ang lahat ng dapat gawin ng isang anak. Sapagkat bilang mga anak, dapat matuto tayo sa daan ng Panginoon. At tandaan natin, hindi ito ihahalimbawa ng Diyos ang isang ina kung hindi ito mahalaga sa puso ng Diyos. Tandaan natin, sino bang ginamit para ipanganak si Jesus dito sa mundo? Hindi naman sinabi niya, hindi naman lumapit kay Gabriel kay Jose. Jose, ngayon mapagpalad ka kasi bakit? Manganganak ka. Si Jose yun, lalaki yun eh. Diba? O kaya sinabi na ng Panginoon, ng Diyos, etong anak ko, bigla lang tong lilitaw sa mundo. Parang putok sa bulo, lilitaw ka lang, parang ang kabuti. Hindi. Anong ginamit ng Panginoon? Isang babae para siyang manganak dito sa mundo. Ipanganak dito sa mundo. Ginamit niya ang babae. Bakit ang babae? Sapagkat iba yung puso ng babae. Ang puso ng babae ay malambot. Hindi siya katulad ng puso ng lalaki. Karamihang mga babae malambot. Kaya nga minsan ang mga tao ayaw pumili ng isang leader na babae. Kasi bakit? Yung leader na babae minsan kasi malambot siya. Madaling magbago yung isip niya. Ang Diyos ba, nagbabago bang isip ng Diyos? Oo, nagbabago eh. Tingnan mo sa Bible, di ba sabi ng Diyos, nalungkot siya sa tao, sobrang makasalanan, di ba? Sabi niya, nagsisi siya, bakit pa niya ginawa ang tao? Di ba nagsisi ang Panginoon eh?
Hindi ibig sabihin makasalanan pa yun. Ibig sabihin lang ng Panginoon, talagang dumating sa oras sa puso niya, parang nagpan siya, parang nadismaya siya. Bakit pa niya ginawa yung tao? Pero, nagbago ba ang isip ng Diyos? Nagbago eh. Bakit nagbago? Sapagkat ang tao ay mahal niya. Kaya ngayon nakita niya si Noah, anong nang sabi ng Panginoon? Nakita niya si Noah na mayroong tao pa palang kumikilala sa kanya. Anong ginawa niya ng Diyos? Inutusan niya si Noah na gumawa ng arka. At ang katunayan, nangaral si Noah sa panahon na yun para yung mga taong matitigas ang ulo maligtas. Bakit ginawa ni Noah yun? Sapagkat inutos ng Diyos yun. Bakit ginawa ni Noah? Sapagkat gusto ipakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa tao. Bagamat nagkasala na, pero nandoon pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga tayo, mapupunta ka sa impyerno, hindi galit na galit ang Diyos sa'yo. Mapupunta ka sa impyerno sapagkat dahil sa kasalanan mo. Mapupunta ka sa bagay na hindi tama dahil sa kasalanan mo. Ganun din yung ating ina. Yung ina natin, minsan, meron tayong nagagawa na hindi tama, pero kaya pa rin tayong patawarin ng nanay natin. Di ba? Sapagkat yung pinag-usapan ka na kasi natin dito yung nanay na nasa Panginoon, hindi yung nanay sa sanlibutan. Sapagkat yung nanay sa sanlibutan, maraming mga nanay ngayon na yung anak pinapabayaan lang. Maraming mga nanay ngayon, yung mga anak pinamimigay lang para lang biik. Di ba? Para lang pang biik. Pinamimigay. Pero yung tunay na nanay na nasa Panginoon, talagang kinakalinga yung anak. Kaya nga pakita natin dun yung sakripisyo ng nanay. Kaya nga sabi sa Kawikaan chapter 31 pa rin, verse 27, ano sabi dito ng Panginoon? Sabi niya dito, masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Ano yung nanay? Masipag siya. Inaalagaan niyang mabuti. Kaya nga yung nanay, no? Wala talaga yung buhay ng nanay. Buti pa yung trabaho eh. Kasi bakit? 8 hours lang eh. Overtime 3 hours lang. Di ba? Pero yung nanay, 24 hours yun. Walang tigil yun. Ganon tayo kinakalingan ng ating mga magulang. Kaya wag nating kalimutan yung sakripisyo ng ating mga magulang. Pangalawa, sabi dito, ang pag-ibig ng ina ay mapag-aruga. At makikita natin yan sa iglesia ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Thessalonica? Sabi ni Apostol Pablo dito, hinantulad ni Apostol Pablo yung iglesia sa ating mga anak. Sabi dito sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 7 to 8. Anong sabi dito? Kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo, sa halip naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. 8. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinibigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin dahil napamahal na kayo sa amin. Ang ina ganun din eh. Kaya nga si Apostol Pablo, hinihantulad niya yung sarili niya sa ina. At yung iglesia, hinihantulad naman niya sa anak. Ano bang yung ina? Biro mo yung ina, sabi nga ng ina, oh, mapag-aruga siya. Na hindi lang siya nagbibigay ng kabutihan, kundi kaya pa niyang ibigay yung sarili niyang buhay. Ganon yung ina.
Kaya naalala ko sa una yung isang kwento ng isang magulang sa isang anak. May isang tao na hulog yung relo niya sa balon. Kasi malalim yun. Pagkatapos anong sinabi ng taong na may pera? Magbibigay ako ng pera kung sino makakuha ng relo ko na nahulog sa balon. Ang sabi ng bata, ako. Tumaas yung bata. Sige. O talian mo na yung bata para makuha niya na yung relo ko dun sa balon. Pero nang ilalagay na dapat sa balon yung bata, ang sabi ng bata, ayoko po kayo ang hawak. Ang gusto ko po yung aking magulang. Sabi ng tao, kahit magulang mo, hindi naman malaki yung katawan ng magulang mo eh. Sabi ng bata, hindi sa laki ng katawan yan. Sapagkat natiti ako, dahil mahal ako ng magulang ko, hindi niya pababayaan ako madisgrasya dito sa balon. Talagang ilalaban ako ng buhay ng aking magulang. Doon natin pinapakita, bagamat kwento lang to, pero doon natin makikita yung malasakit ng nanay. Kaya niyang ibigay yung buhay niya. Kaya yung mga nanay nga, pagka nagkakasakit ng grabe yung mga anak niya, minsan sinasabi niya, sana ako na lang. Bakit nasasabi ng ina yun? Sapagkat mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Ganun din ang Diyos. Mahal na mahal niya yung iglesia niya. Kaya nga sabi niya sa mga taong nagkatiwala sa iglesia, sino ba yung mga tiwala sa iglesia? Yung mga pastor yun, di ba? Yung mga ngaral. Anong sabi sa kanya? Ingatan niyo itong iglesia. Ingatan niyo itong katawan ng Panginoon na kung saan kayo nilagay. Alagaan ninyong mabuti sapagkat binili ito ng sarili niyang dugo. Ibig sabihin, ganun na lang kamalasakit na malaking malasakit ang Diyos natin sa ating mga mananampalataya. Ang Diyos natin, ayaw ng Diyos natin mapahamak tayo. Kaya nga ang Diyos natin, hinanintulad yung puso ng ating Diyos sa puso ng ina. Ang ina natin, kayang ibigay yung sarili niya. Kaya niyang, wag na lang kumain, basta ikaw kumain ka lang. Kaya niya mag-alala. Kaya nga ang ina, malalaman mo, wala nang gasat. Alam na kagad niya eh. Kasi bakit? Namumblema na kagad siya eh. Kaya yung mga ina, malalaman mo talaga yung puso ng ina, punong-puno ng aruga sa kanyang pamilya. Kaya tayong mga anak, huwag nating kalimutan. Hindi lang yung sakripisyo ng ina, pati na yung pag-aaruga ng ating mga magulang. Kaya pag ikaw wala ka ng magulang, kung sino man tinitingnan mo nga magulang ngayon, dapat pasalamatan mo. Sapagkat alam natin mga kapatid, bilang kasama pa natin yung mga magulang natin, dapat pahalagaan natin sila. Huwag nating hayaan yung mga magulang natin na huwag nating pahalagaan. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Bago namatay yung nanay ko, talagang nakapag-alaga pa ako sa nanay ko. Nakapag-caregiver pa ako sa nanay ko ng 1 taon. At alam ko, naranasan ko yung caregiver, di ba? Ito pala yung caregiver. Pero mo, ikaw yung magpapaligo. Ikaw yung maglilinis ng dumi. Kasi minsan, dumi-dumi sa sarili nila, di ba? Ikaw yung naglilinis. Ikaw yung magbubuhat kahit sobrang bigat. Ikaw yung magbubuhat doon sa banyo. Di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat binigyan ako ng pagkakataon. Bagamat hindi naman ako perfect na anak, pero binigyan ako ng pagkakataon na maalagaan din yung nanay ko. Kaya nga tayo, pag tayo may mga nanay, huwag nating kalimutan
Huwag tayong matigas ng ulo, lalo-lalo na yung mga nanay na sa Panginoon. Dapat sundin natin yan. Sapagkat pag sinusunod mo yan, minamahal mo yan, at talagang binibigyan mo sila ng importansya, hindi mo lang sila binibigyan ng importansya bilang nanay mo, pati na ang Diyos. Sapagkat sabi nga ng Diyos, ano man ang gawin mo sa kapwa mo, ay ginawa mo na sa Diyos. Ang nanay natin, kapwa natin yan. Kapwa tao natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kapwa eh. Pag sinabing kapwa, general yan. Mananay man yan, makapitbahay man yan, o sino man yan, tinatawag yan na kapwa tao mo. Kaya pag anong ginagawa mo, yun din ang gagawin sa iyo ng Diyos. Kaya nga sabi dito, huwag natin kalimutan yung sakripisyo nila, yung pagmamahal nila, yung pag-aaruga nila. Ano pa? Sabi dito, ang pag-ibig ng ina, punong-puno ng panalangin para sa mga anak. Totoo ba yun? Totoo yun eh. Sabi nga dito sa Psalms, dito sa Samuel, 1 Samuel chapter 1, dito sa Samuel, makikita natin dito si Ana. Anong sabi dito chapter 1, verse 27 to 28? Ang sabi dito, hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya. Pagkatapos ay sumamba sa Panginoon. Sinong sumamba? Si Ana. Nakita natin si Ana. Ipinalangalangin talaga niya si Samuel. Kaya nga tayong mga Kristiyano, yung mga bata natin, di ba? Dinididicare natin sa Panginoon, inaalay natin sa Panginoon. Bakit yung Kristiyano talaga nasunod yan hanggang ngayon? Sapagkat yan ang ginawa ni Anay. Inalay niya yung anak niya sa Diyos. Inalay din ni Abraham yung anak niya sa Diyos. Di ba si Abraham? Hingi ng anak. Yung binigyan siya ng Panginoon ng anak. Ano ginawa ng Diyos sa kanya? Sabi ng Panginoon sa kanya, ialay mo. Pero nakita natin yung puso ng magulang. Bagamat mahal na mahal niya ang kanyang anak, anong ginawa ng magulang? Sinunod pa rin niya yung tunay niyang magulang. Sino yun? Walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya nga tayo, inaalay natin yung mga anak natin sa Panginoon. Hindi natin inaalay yan. Sinasabi natin, O Panginoon, inaalay namin sa iyo to para maging mayaman. Inaalay namin to para maging success yung buhay. Hindi ganun ang pag-aalay. Ang sabi dito ng Bible, inalay ni Ana yung anak niya para maglingkod sa Panginoon. Kaya yung nanay, punong-puno siya ng panalangin. Yung hindi pa pinapanganak si Samuel, araw-gabi nananalangin si Ana sa templo ng Diyos para mabigyan lang ng anak. Ganon kaimportante kay Ana yung anak. Kaya nga dapat tayong mga anak din, dapat ganon din dapat yung kaimportante natin, yung magulang natin. Huwag tayong gagawin natin na nakakatawa. Diba? Marami ako nakita. At naranasan ko, marami ako nakita. Bahay namin sa Davao, bahay namin kahit dito, di ba? Kita natin. Yung anak, yung ina, grabe sagutin lang ng anak, di ba? Grabing, minsan may nakita ko, yung anak, binumura yung ina. Diba? Kahit ako doon sa Davao, ganun din, nakikita ko. Talagang walang pagmamahal sa magulang. Pero yung namatay, matatawa ka, diba? Diba kasi uso kasi sa pagmamatay may magsasalita sa gitna, diba? Bakit kaya nauso yan, diba? Sa una naman kasi parang hindi masyado, pero uso talaga yan, diba? May magsasalita, yung tinatawag yung, psychology ba yun? Parang psychology ba sa magsasalita ka, di ba? Anak, ikaw magsalita ka. Tatayo naman yung anak.
Papasalamat ako sa nanay ko. Napakabuti ng nanay ko. Di ko talaga siya makakalimutan. Isip-isip ko naman, kalukuhan talaga nito. Makakalimutan. Yung buhay ka, binibura mo, yung tapos di mo makakalimutan. Di ba? Huwag nating hayaan na ganun. Magsasalita lang tayong mabuti sa magulang natin yung patay na. Tanda mo, hindi na maririnig ng nanay mo yun. Si Lazaro, namatay si Lazaro, narinig pa ba niya yung sinasabi ng mayaman? Hindi na eh. Kaya nga sabi ng sa kanya ni Abraham eh. Ang sabi ni Abraham sa kanya, hayaan mo si Lazaro. Kasi dito si Lazaro, pinapaligaya siya dito. Kaya wala na siyang isip para sa yung nangyari sa kanya. May maraming mga tao, magulang nila, natatawa ka. Yung buhay pa, gano'n na lang ginagawa nila, pero yung pagkamatay na, makikita mo lahat ng mga salitang mabuti. Lumalabas sa bibig, pero walang kwenta yun. Diba? Kaya may trust. Buhay pa yung magulang mo. Dapat mahalin mo. Sapagkat yung magulang mo, hindi lang yung mapag-sakripisyo, hindi lang yung mapag-aruga, kundi yung magulang mo nananalangin pa yan para sa kanyang mga anak. Sino ba mga magulang dito nananalangin sa anak? Siyempre, tataas natin yung kamay natin. Wala pa ako nakitang magulang na hindi pinapanalangin yung anak. Kaya nga yung mga magulang, pag lumabas yung anak nila, natagalan lang. Anong ginagawa ng magulang? Nananalangin eh. Bakit siya nananalangin? Dahil mahal niya. Yung anak niya, ayaw niyang mapahamak. Diba? Ganun ang magulang. Kaya yung mga magulang, minsan, pagka wala na yung anak na, matagal na dumating, text ng text, diba? Kung saan ka na, bakit? Kasi tanda ng pagmamahal ng magulang yun. Kaya yung magulang natin nananalangin para sa atin. Ibig sabihin talagang nagkikare yung magulang natin sa atin. Kaya huwag natin kalimutan yung magulang natin. Bintras buhay pa sila. Pag kayo may mga magulang pa kayong buhay, gawin nyo lahat para sa magulang nyo. Sapagkat ano man ang ginagawa nyo sa magulang nyo, ginagawa nyo yan sa Diyos. Kaya nga ang Diyos, makita natin yung halimbawa niya, kasali yung magulang. Sa church, hinilimbawa din ni Apostol Pablo, magulang din ina. Bakit kaya hindi tatay? Hindi yung tatay, kasi yung tatay, haligi lang yun eh. Provided lang yun. Pero yung nanay talaga yung kumikilos para sa kanyang mga anak. Yun talaga yung nag-iisip kung ano. Pagka makita niya yung anak niya, luma na yung damit, mag-iisip na yun na, bibilihan ko ito ng bagong damit. Ayoko maging kawawa tong anak ko sa paningin ng tao. Tayo ba? Ganun ba ang Diyos natin? Ganun din. Ayaw ng Diyos na maging kawawa tayo sa harap ng mga tao. Kaya pag ikaw anak ka ng Diyos, hindi ka kawawa. Sapagkat yung tatay mo, napakayaman. Ang sabi nga ni Jesus, lahat ng mga taong tumanggap sa Kanya, kasama niya ng tagapagmana. Hindi sinabi ng Panginoon, lahat kayo na tumanggap, ako lang pa rin ang tagapagmana. Kayo lang ang audience. Hindi, sinabi ni Jesus lahat na tumanggap sa Panginoon at naging anak ng Diyos, ang sabi ng Diyos, tagapagmana na tulad ni Kristo. Kaya ganun din sa ating mga magulang, sa mga nanay natin. Yung mga nanay natin talagang ginagawa yung lahat. Kaya wala ka pang nakikitang nanay pagka malapit kang mamatay, yung lupa, ipapamamana ko to sa aking kapitbahay. Itong bahay ko, ipamamana ko to sa akong kaibigan. Wala pang ganun. Bakit? Lahat ng nanay, lahat ng magulang, bago mamatay, ipamamana niya yung lahat ng pinag-ipunan niya. Hindi sa ibang tao, saan niya ipapamana? Sa magulang, sa mga anak niya. Ganon kabuti yung mga magulang natin sa Panginoon.
Kaya mintas may buhay pa yung mga magulang ninyo, tandaan niyo, mahalin ninyo. Huwag niyong tingnan yung mali ng magulang niyo sapagkat siya'y tao lang. At dito tayo magtatapos mga kapatid. Ito yung sabi, hamon para sa mga anak. Number 1, ano yung hamon sa ating mga bilang mga anak para sa ating mga magulang? Sabi dito, igalang at mahalin ang inyong ina. Ito yung hamon sa atin. Tayong mga anak, igalang natin at mahalin ang ating ina. Pangalawa, magpasalamat sa kanilang sakripisyo. Hindi lang tuwing Mother's Day. Dapat sa araw-araw ng buhay mo makasama mo yung magulang mo. Dapat alalahanin mo yung hirap nila sa'yo. Huwag mong alalahanin yung mali nila. Kasi maraming mga anak ang inaalala yung mali. Huwag tayong tumulad sa isang tao na sinabi ng isang tao na kumuha siya ng yung teacher, kumuha siya ng isang puti na damit. Pagkatapos, kumuha siya ng pelten pen. Pagkatapos, tinudlukan niya ng yung puting damit, tinudlukan niya, parang nilagyan niya ng isang bilog na maliit. At sinabi niya sa mga estudyante niya, mga student, anong nakita niyo dito sa puti na anong nakita niyo dito sa damit? Ang sabi ng mga estudyante, ang nakita po namin, ma'am, sa damit, may isang tudok. Nakita namin. Kung tayo dapat ganun. Dapat huwag natin tingnan yung mali ng magulang natin. Ang tingnan natin, yung kabuuan na ginagawa ng magulang natin para sa atin. Yung dapat tingnan natin. Kasi maliit lang yun eh. Yung pinakamalaki talaga. Kaya nga sabi nito, magpasalamat sa kanilang sakripisyo. Bakit? Ano ba yung magulang? Ang magulang, ang ina ay biyaya mula sa Diyos. Biyaya siya mula sa Diyos eh. Kasi kung hindi ang Diyos gumawa ng babae, tandaan natin mga kapatid, si Adan mag-iisa lang siya sa mundo ito. Pero dahil gumawa siya ng babae, ano sabi ng Panginoon yung gumawa siya? Hindi naman sinabi yung ginawa ng Diyos si Adan, hindi man sinabi kay Adan, Adan, magpakarami ka. Nansisyo, pero siya lang si Adan eh. Saan sinabi ng Panginoon yung ang Diyos gumawa na ng babae at sabi niya, punuin niyo tong mundo at magpakarami kayo. Di ba? Bakit sinabi ng Diyos? Dahil sa babae. Kaya yung babae, sa harap ng Diyos, pantay na sa lalaki. Sa una, ang babae hindi siya pantay sa lalaki. Pero ngayon, sa bagong testamento, bagong kautusan, ang babae, lalaki, pantay na sa harap ng Diyos. Pantay na siya sa harap ng Diyos. Kaya nga dapat yung mga babae dapat na silang igalang. Kaya tayong mga anak, sabi dito, igalang natin, mahalin natin yung ating ina, magpasalamat tayo sa kanyang mga sakripisyo, at sapagkat sila ay biyaya ng Diyos. Kaya huwag natin kalimutan, sana mga kapatid, hindi lang to bilang isang topic natin, kung hindi lang ilagay natin sa puso natin. Na mintas may ina tayo, may mga magulang tayo, mahalin natin. Huwag natin kalimutan yung mga magulang natin. Sapagkat kung wala yung nanay natin, hindi tayo lalabas dito sa mundo. Si Kristo ba lumabas sa mundo? Bagamat makapangyarihan ng Diyos, lumabas ba si Kristo dito? Nang basta-basta lang hindi. Gumamit ang Diyos ng babae. Si Kristo, yung namatay, nabuhay si Kristo, sinong unang mensahero ng mabuting balita? Babae. Kasi yung mga lalaki, takot na doon sa kwarto, sa apero, takot na sila kasi bakit? Alam nila na uusigi na sila ng mga kalaban ni Kristo ng panahon na yun. Pero bakit sila nabuhayan? Bakit?
Sapagkat may isang babae, si Magdalena, binalita na si Jesus ay nabuhay. At kaya nga nung narinig siya ni Pedro, anong ginawa ni Pedro? Hindi sinabi ni Pedro, ay di kami maniwala yan. Anong ginawa ni Pedro? Tumakbo siya doon sa libingan at nakita nga niya, wala na doon ang Panginoon. Kaya huwag nating baliwalain yung mga babae, sapagkat yung mga babae, sila yung unang mensahero ng mabuting balita. Kasi yung mabuting balita, yun pagkabuhay ni Jesus eh. Sila yung pinakaunang mensahero. Kaya dahil doon, nabuhayan ng loob ang mga apostol na totoo talaga yung sinabi ni Jesus. Diba? Purihin natin ang Panginoon, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong mensahe na binigay sa amin. Lord, salamat Panginoon na binigyan mo kami paalaala sa amin na mintras nandito kami sa mundo, mahalin namin ang aming mga magulang. Paglingkuran namin sila Panginoon sa katulad na paglilingkod namin sa iyo Panginoon. Salamat Panginoon sa lahat Panginoon, sa lahat ng paalala mo sa amin. Binabalik namin sa iyo lahat ng papurihan. Sa pangalan ni Kristo Diyos. Amen. Hallelujah. Magsitayo tayong mga kapatid. At bago tayo tawag dito, bago tayo kahit suffering, gusto ko sana na ito yung oras na nakinig tayo sa Panginoon. At ito naman yung oras na tayo naman ang magsalita sa Panginoon. Na gusto ko mga kapatid na hindi lang tayo pupunta rito na hindi natin kakausapin ng Diyos. Kaya binibigyan mo kayo ng panahon, manalangin kayo, kausapin ninyo ang inyong amang nasa langit. Kausapin ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, kung ano ang mga bagay na meron kayong mga problema, kausapin niyo ang Panginoon. Sapagkat naniniwala ako mga kapatid, ang Diyos natin ay nandito. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Sabi niya, 2-3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandito siya. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkataon, manalangin kayo para sa Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah Lord. Salamat Panginoon sa oras na ito na pinagkatulong sa amin Panginoon. Nagpapasalamat po kami Panginoon. Sapagkat Panginoon, ikaw talaga Panginoon ang tanging namin pag-asa. Salamat po Jesus. Lord, tulungan po kami sa araw-araw ng aming na tama, makalakad talaga kami ng tama Panginoon sa iyo. Tulungan mo Panginoon ang bawat buhay namin Panginoon na talagang mabago Panginoon. Tulungan mo po kami Panginoon sa mga problema namin Panginoon. Sa lahat ng aming mga kainaan Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami Panginoon at man ang mga bagay Panginoon na mahina kami Panginoon. Palakasin mo po kami. Huwag mong hayaan Panginoon na hindi ka kumilos sa buhay namin. Lord, inayayaan ka namin na kumilos ka Panginoon sa bawat buhay namin. Na kami Panginoon maging maglilingkod sa iyo Panginoon. Na talagang may pagmamahal sa iyo. Na talagang taos puso na handa Panginoon ibigay yung buhay namin sa iyo Panginoon. Lord, nadalangin ko Panginoon lahat ng mga kapatiran ko na nandito Lord. Lord, hindi ko alam kung ano man mga problema nila Panginoon. Hindi ko alam kung ano man ang pinagdadaanan nila sa buhay Lord. Lord, patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo silang ingatan Panginoon. Patuloy mo silang palakasin Panginoon. Patuloy mo silang Panginoon baguhin Panginoon. Patuloy mo sila Panginoon patatagin sa kanyang mga pananampalataya sa iyo Panginoon. Sa bawat buhay, sa bawat gagawin nila ito Panginoon. Hindi dahil sa pagmamahal. Ang gagawin nila Panginoon ang paglilingkod sa iyo dahil mahal ka nila Panginoon. Lord, ibigay mo Panginoon sa kanilang puso yung Panginoon yung pagmamahal nila sa Panginoon. At anong mga problema nila Panginoon, ikaw Panginoon, bigay
nararamdaman nila, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang magpagaling, Panginoon. Ano man ang mga kahinaan nila, ikaw po ang magpalakas sa kanila, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Na binigyan mo po kami ng pagkakataon para maihayag namin, Panginoon, kung anong nasa puso namin, Panginoon. Pagkat nito, Panginoon, sa aming pagkakataon, Panginoon. Nandito ka, Panginoon. At alam namin, Panginoon, ano man ang aming isiin sa iyo, Panginoon. May pagkakataon, Panginoon. Salamat, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, lahat ng mga anak mo, Panginoon, nandito. Pati na yung mga nasa online, Lord. I-bless mo silang lahat, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa katulungan sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng sila, Panginoon, na nagliliwang sa Mother's Day, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga buhay nila. At patuloy mo silang tulungan sa araw-araw ng buhay nila, Panginoon. At patuloy mo i-bless, Panginoon, ang buhay nila. Pero din, katagpuin lahat ng pangangailangan nila. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Praise ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Jesus, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord Jesus. Sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating inipan, magsupo tayong lahat, mga kapatid. Meron tayo sa Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumako sa ating tithes and offering at sa panalangin po ng pangungunahan po ni Sister Lady po. Tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Lord, maraming po salamat, Lord God, sa araw na ito. Salamat po sa nagkakaroon mo, sa patuloy na provision niyo po sa amin, sa bawat isa, Panginoon Lord God, sa aming family, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God, sa patuloy na pagkilos mo at sa mga trabaho namin, sa business, Panginoon Lord God, at sa mga wala pong trabaho, Panginoon Lord God. Salamat pa rin po sa mga taong ginagap mo para maging channel of blessings po nila, Panginoon Lord God. Itong ating mga kamay, Panginoon Lord God, ay patuloy po pagpalain, Panginoon, sa ating pagkakaloob sa iyo, Panginoon Lord God. At Panginoon, hindi po ito maging burden po sa amin sa ating pagkakaloob, kundi, Panginoon, ay ito po ang way po namin ng pagmamahal po sa iyo, Panginoon Lord. At ito po ay magagamit po, Panginoon Lord God, sa iyong mga gawain, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God, sa bawat isa na nagkakaloob at hindi wala pa po kakayahan na magkaloob, Panginoon God, ay patuloy mo pa rin po silang pagpalain, Panginoon God. Salamat po, Panginoon God. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Habang po tayo nagkakaloob, ating pong purihin. Praise God ang ating Diyos na sa Kanya po ay walang imposible. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise God, Panginoon Jesus. Sa tingin mo kahirap
Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Taas natin yung kamay natin sa tithes and offering. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon. Nakita mo itong kaloob ng Panginoon ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, alam ko Panginoon, ano man ang ginagawa ng mga anak mo, Panginoon, ay talagang pinagpapala mo, Panginoon. Kapagkat hindi nila ito ginagawa, Panginoon, para sa tao, Panginoon, kundi ginagawa nila ito, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo silang pasaganahin, Panginoon. Kahit na sa gitna, Panginoon, ng kahirapan, Lord, patuloy mo silang pasaganahin, Panginoon, ng lahat ng buting bagay, Panginoon. Kapagkat ang pangako mo, ano man ang itanim, Panginoon, yun ang aanihin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito na binigay nila, Panginoon, na ito magamit para sa iyong kalawalatian, para sa iyong karangalan, para sa iyong iglesia, Panginoon. Magamit ito, Panginoon. At binabalik namin ito lahat para sa iyo, Panginoon, sapagkat ano man ang meron kami ay galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng binigkaloob mo sa amin. Salamat, Lord. Ganun din sa lahat na nagkaloob, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Sino pang may birthday? Wala. Kung wala na may birthday, bago tayo mag-closing prayer, may konti akong announcement ay kasi malapit na yung anniversary natin. Ngayon ang pinagkasunduan na mag-aambaga na lang. Kaya kung ang gusto ko dapat mag-pledge na lang tayo kung anong ilalagay ng Panginoon, kung anong ilalagay niya sa puso ninyo. Kapagkat hindi naman tayo namimilit, basta ang importante, ano man ang ipagkaloob mo sa Panginoon dapat mula sa puso. Kaya ano man ang tawag dito, malista mo, wala kang listahan ngayon, di ba? Ano man ang ay malista mo, siguruin mo pang mga kapatid na yung talaga bukal sa puso mo, sapagkat hindi mo ginagawa yan para sa tao, kundi ginagawa mo yan para sa Diyos. Manalangin tayo sa ating pagtatapos. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon sa lahat ng ginagawa mo sa amin, Panginoon. Lalo-lalo na Panginoon sa kalakasan, Lord. Sa pag-iingat mo, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. Sa pagpapala na aming natatanggap araw-araw, Panginoon. Pagpapalang spiritual, pagpapalang financial, pagpapalang physical, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin, Lord. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak sa araw na ito, lalo-lalo na yung mga ina, Panginoon, sapagkat ito yung araw nila, Mother's Day ngayon, Panginoon. At alam ko, Panginoon, pagpapalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon, na mga nanay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Ingatan mo po kami sa buong linggong ito, Panginoon, at patuloy mo kaming gabayan, patnubayan hanggang sa iyong pagdating. Ito lahat dinadalangin namin sa dakila mong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Patuloy po natin na papurihan natin Diyos sa awit. Hallelujah. Tingnan po natin nakahanga-hanga ang ating Diyos sa kanyang mga gawa. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po Diyos sa iyong pagkilos, sa iyong mga gawa, Lord, sa aming mga buhay. Aming ihaya ang pagkilanman namin ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa sa aming mga lalaki, sa aming mga
hanggang pag-ibig mo'y naranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hayang katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon Jesus, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Hallelujah! Oh, kadakilaan ng Diyos na hari. Oh, purihin ka, Panginoon. Kadakilaan ng Diyos na hari. Patuloy namin ihahayag, Panginoon. Pagpakilanman. Yes, Lord, ay magpasalamat sa iyong mga gawa. Hallelujah! Iyong ginawa, makapangyarihan mo gawa. Sa alinman panalangin, O Diyos, kadakilaan mo'y makikita. Yes, Lord Jesus, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mo pa, Diyos. Aming kakasama ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. O pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka. Sa iyo ay yes, Lord, sa iyo ang papuri at pagsamba. O walang hanggang pag-ibig mo ay aming naranasan. Hallelujah! Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Isa pa, o purihin ng Diyos, pupurihin ka, pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba. Hallelujah! Sa iyo ang kakapuri at pagsamba, O Diyos. Hallelujah! O aming dakilang Diyos, ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Yes, Lord, patuloy namin ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! Salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang kaliwalhatian. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon at sa mga nasa online. We thank you po sa inyo pong sa pagsama. Praise God. Sa ating papuring pagsamba. Glory to God. Purihin po ang Diyos at muli po Happy Mother's Day sa bawat isa.